Dito tayo ngayon sa Motor Central Netizens at nakala ko ito na yung magandang kulay ng Honda Click, itong 125 na SE nila. Pero nagulat ako nung mapansin ko, may bago kulay din pala yung Honda Click 160. Tignan nyo kung gaano ka-elegante ano. Tignan natin ngayong araw itong Honda Click 160 2024. Tara! Actually, netizens, kaya siya kapansin-pansin kasi sobrang daming kulay ako nakita dito. Meron tayong glossy na black at meron din siyang matte na black. Dito sa mga inner fairings niya, grab bar niya, matte black. Itong gitna, matte black. Tapos may mga glossy touches din. So, pagkahalo yung glossy at saka yung matte finish dito sa Honda Click 160. Tapos, gustong-gusto ko tong silver na kulay niya. Napakaganda nitong silver. Ngayon lang ako nakakita ng silver na kulay sa Honda unit, which is bagay na bagay pala. Hindi pa dyan natatapos kasi nakakita din ako ng kulay white dito sa may bandang inner. Fairings niya kulay white. Ayan o, merong mga white touches dito. Galing, di ba? Kasi sa napansin ko, meron na siyang mga decals ngayon. Kayo magsabi sa akin, netizens, bagay ba sa kanya yung ngayon na merong mga decals or mas bagay yung before na simple lang at malinis yung looks niya? Emblem lang yung makikita ninyo. Comment nyo naman dyan sa ibaba. So ngayon, ang i-expect ninyo ay meron siyang kulay blue na mga decals. Dito sa unahan pa lang, may nakalagay na Click 160. Dito sa may bandang gilid, nakalagay din Honda 160. Shadow yung blue, tapos white yung fonts, then black na background. Sa gilid, meron din tayong mga linings na white, tapos may linings din na blue, at nakalagay dito yung Click. Like before, para siyang nung sa ADV na ganito lang, matte na finish lang ng fairings, tapos may emblem lang. Isa rin sa maganda dito, netizens, yung kanyang digital na meter panel. You have two buttons to worry about. Merong select at merong set. So, dito makikita yung mga trip meters niya. Yan, yung mga voltmeter, dyan mo makikita. Meron na din siyang idling stop system. Pag naka-on yan, let's say nasa stoplight ka, within 3 to 5 seconds, shut off yung engine to save gas at makabawas din ng noise pollution. Twist mo lang ulit yung throttle, di mo na kailangang i-electric start, aandar ka na ulit. So yung mga ganong feature, isa yung Honda na nauna naglabas yan before. Pero dati sa mga sasakyan lang yan eh, especially European cars, dun lang dati yung mga ganyang idling stop system. Kapag ini-start mo siya, ay meron na din siyang ACG or alternating current generator, kaya silent na siya i-start. Tapos meron din siyang combi brake system or CBS na kapag ka piniga mo yung kaliwang brake lever, which is yung para sa likod, ay may sumasamang harapan na 30%. So 70% yung napipiga mo sa likod and then 30% na ay sumasama yung nasa unahan. So good yan for beginners, lalo na yung mga nag-aaral pa lang ng braking strategies. Ayan yung mga isa sa mga driving aids ni Honda for our safety. Wala pa tayong ABS version dito sa Pilipinas, pero I think CBS is good. Basta I highly recommend to always use both brakes para mas safe. And syempre, wala rin makakatalo kahit ano pang safety feature yan. Ang pinakamahalagang feature ay yung preventive driving. So yung upuan niya, we still have the same matte seat cover with the cushioning na hindi ganun katigas, hindi rin ganun kalambot. Just the right amount para hindi nagbo-bottom out yung puwet natin dun sa pinakakaha. Pwedeng-pwede sa mahabang biyahe. And then of course, yung ating pinaka seat storage, very decent din yung kanyang amount. Kasya ang isang open face na helmet. Ay kung di naman kakasya yung full face helmet ko, meron naman siya mga designated na hooks para isabit yung ating mga helmet. Kung sakaling papasok ka sa mall, iiwan mo. O kaya naman, ay pwede mong kabitan to ng K3 bracket. Yung mga cuts, super precise. Bagay na bagay sa pagkapulido ng design ng Honda Click 160. Tapos, magkabit ka ng hybrid top box. Sakto, meron kaming silver na hybrid top box. Yun yung pinakabagay dito. Doon mo pwedeng ilagay yung helmet mo ngayon. Meron siyang kill switch din sa kanyang side stand. And also, bagay na bagay yung kanyang aluminum na pillion step doon sa kulay ng motorsiklo. Ayan o. Very sturdy. Meron pa siyang konting spike na pattern para hindi madulas kapag kasasampa, maulan. Meron man siguro magiging points for improvement sa Honda Click 160. Suspension sa rear. Naka-regular telescopic fork tayo sa front, pero sa rear kasi ay single shock lang siya or monoshock. Medyo mararamdaman mo yung pagiging matagtag niya ng konti. Pero kung sakali man napapalitan natin siya ng suspension, ang gusto kong masubukan dito is yung TRC natin na shocks sa likuran kasi for sure, yun yung magiging mas bagay dito, mas poporma to. Lalo na kung medyo ipang show mo, tapos naka-TRC na shock, panalo yan. Full LED lahat ng ilaw niya. Siya yung nagpauso niyan. Lahat ng makikita mong ilaw, ultimo plate light ay LED po lahat ng ilaw niya. Modern na talaga. Syempre, mas maganda yun sa battery life natin. At the same time, we have a built-in tire hugger here. Kaya hindi masyado makalat. We also have a sporty muffler. And meron din siyang silver na muffler tip. Liquid cooling system. Isa sa mga trademark talaga ni Honda. Siya yung nag-create ng norm ng liquid cooled na mas mabisa, iwas overheat sa mahabang biyahe. We also have a very comfortable na sitting position. Upright sitting position lang
tayo dito. May enough legroom pa. Kapag ka medyo nasa 5'10", 5'11 na yung driver, sasayad na rin yung tuhod nila dito. Pero 5'4 lang naman ako, kaya malawak pa yung legroom para sa akin. Nagagamit ko rin tong kanyang pinaka-hook. Meron siyang step-through na footboard. Ayan. And also, abot na abot din siya ng Filipino height na kagaya ko. At meron pa tayong enough space for our pillion drive. Napansin ko sa kanya nung tinest drive ko to ay napakatulin talaga. Very responsive ang kanyang throttle. If you want na stock to stock, hindi ka na mabibitin sa performance nito. Isa rin pala sa mga nagustuhan ko sa Honda Click niya, this is headlight na pa V-shape. Para siyang may maskara dito. Ayan, dito yung pinaka sumisilip. Parang mukha niya na V-shape yung sa headlight niya. LED rin yung kanyang pinaka headlight. Split LED. Hindi nakakasilaw sa nakakasalubong. Glossy finish. Fender sa front. Disc brake sa unahan. At drum brake naman sa likuran. By the way, netizens, nandito pala tayo kasi pina-change oil natin yung aking Honda PCX 160. Dito ko siya binili kaya hindi ko na sinusugal na dalhin pa sa ibang kasa yung aking PCX. Pag magpapa-PMS ako, ay make sure na sa kasa ko rin siya dadalhin. In this case, sa Motor Central ko binili. Kaya dito ko na din siya dinala kasi tiwala ako na well-trained yung mga mekaniko nila dito. At saka, meron silang mga special tools na kakailanganin para hindi mabengkong yung mga tornilyo natin. Make sure natin na pulido yung PMS sa motorsiklo natin. Syempre, dapat sure tayo kasi delikado kapag bumabiyahe tayo tapos hindi pala pulido yung pagkakagawa sa motor mo, di ba? Safety first pa rin talaga. So, ang tanong, netizens, magkano nga ba itong Honda Click 160? Mabibili nyo to ngayon sa SRP na 119,300 at kung gusto mo naman mag-installment, magda-down payment ka lang ng 12,400 at magmamonthly ka for 3 years na 5,660. Kung gusto nyo mag-apply, ilalagay ko yung QR code dyan sa screen. Mabanggit ko na lang din. Isa rin sa benefits na napansin ko kay Motor Central ay meron ako nung tinatawag din na kaibigan loyalty card na meron mga benefits na 5% discount sa mga oil and spare parts. Meron din silang 10% discount sa mga accessories, apparels, and merchandise. Meron din 10% discount sa mga labor charges. Pero in my case, since may coupon ako, first change oil ko ay libre na yung service no aking PCX 160. Hindi lang sa Honda, kung Yamaha motor mo, Suzuki, Kymco, or kung ano pa man na binili mo dito sa Motor Central, ay may available din sila na genuine parts. Isa sa recommended ko talaga na kapag magpapalit tayo ng mga wear and tear parts natin, genuine din. Kasi sigurado natin yung quality. Good thing, dito kay Motor Central, available yung mga genuine parts mabibili natin. And also, ang favorite ko sa kaibigan card is yung 1% discount sa susunod na motorsiklo na ipapurchase mo dito. So, napakalaking halaga nun kung 100,000 plus yung motor na bibilin mo. Magkano rin yung makukuha mong discount, diba? So, maganda pa dyan, netizens, iwas na sa hassle kasi meron silang free 3 years na registration. So, yun lang, netizens, para sa inyo, sulit ba tong pinakabagong Honda Click 160? Comment nyo naman dyan sa ibaba. Ano pang mga ibang motorsiklo ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Nea Adriano. Always keep it cool, race safe always.